Meron ho tayong papakinggan na tila baga may galit or may ewan. May tampo itong si Vice President Sara Duterte. Saan po? Sa Armed Forces of the Philippines. Oo, wag na ho nating patatagalin yan. Pakinggan po natin itong sinabi ni Sara Duterte. Gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? Sabi ko lang, may ginawa ang Armed Forces, sinuportahan ang Philippine National Police dahil ito ay law enforcement operation. Hindi walang role ang Armed Forces dito kung hindi sumuport sa PNP. Yun naman pala Vice Presidente Sara Duterte, di ba? Meron pong ginawa, ang AFP to support the PNP, di ba? Alam nyo, with all respect Vice President Sara Duterte kung maalala po natin mga kababayan, meron pong binanggit or may sinabi itong si Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos noon na na ang gusto niyang maging posisyon kapag kasakasakaling kasi nung time na to I think hindi pa ho sila nanunumpa or hindi pa sila something na ganon. Ang gusto daw po ni Sara Duterte mga kababayan na posisyon sa gobyerno ay DND Secretary, Department of National Defense mga kababayan. Ngayon, napagtanto ko tuloy mga kapatid, mga kaibigan. How much more kaya kung naging DND Secretary etong si Sara Duterte at hawak niya po ang AFP. Di lalo mga kababayan na nagkagulo ngayon, di ba? Di ba? Kasi ganun mga kapatid Wow, entitled kayo. Ngayon, sige. Sinasabi ninyo na yung dating Pangulo may blah 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 whatsoever, karapatan whatsoever. Di sana kinukundina mo yung kapatid mong si Paulo Duterte, si Pulong tuloy. Si Basti Duterte, di ba? Dapat kinukundina mo yung pahayag ni Pulong Duterte, Sorry naman, ni Basti Duterte, di ba? Na yung tatay mo, which is si Apo Lakay, pinalibing ng tatay ko. Di ba? Tapos yung tatay ko pinakulong mo, PI ka, di ba? Sinabi ni Basti yun mga kababayan dapat kinukundina mo yon kasi unang-una, ano ba ang qualification para mailibing ang isang tao? Saan po? Sa libingan ng mga bayani, unang-una naging presidente ho ng Republika ng Pilipinas. Si Apo Lakay ba, hindi ba naging presidente? Naging presidente po. At napakarami pong proyekto na hanggang ngayon pinapakinabangan po natin. Okay? Pangalawa mga kababayan, hindi ba sundalo etong si Apo Lakay? Sundalo po. Di ba? Hindi pa ba qualified 'yon para ilibing diyan sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay? Ikaw mismo Sara Duterte ang nagsabi, huhukayin mo, itatapon mo sa West Philippine Sea. Dapat yung lola mo ang hinuhukay. Bakit? Yung lola mo aktivista. Di ba? Panggulo yung lola mo yung nanay ni Rodrigo Duterte. Feeling entitled kayo. Sorry naman mga kababayan. Bakit ko pa sinabing feeling entitled mga kapatid? Kung maaalala nyo, yung chopper ng Pangulo. Chopper ho yun Anong sabi niya? Dapat daw po siya ang priority nun. Kasi siya po ay isang magulang. Mantakin nyo po kung magkano po ang magagastos, for example. Gagamitin mo, pabalik-balik ka from Manila to Davao, Davao to Manila. Naka-chopper ka para lang maalagaan yung anak mo. Ganun ba yon? Napaka-feeling entitled nyo naman. Uulitin natin mga kababayan, meron pong ginawa ang AFP in support with the PNP to mga kababayan, to enforce the law. Okay?
And beside, may warrant of arrest ba? Meron. O, basic, that's it. Diba? Ewan ko dito kay Vice Presidente Sara Duterte, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga tuloy bumabalik yung ganyan na gusto mong hawakan ng DND para ano po, magagamit nyo ang AFP. Kapag may mga ganitong sitwasyon, ganun ba yon? Buti nga hindi nyo nahawakan. Buti nga hindi pinagkaloob sa'yo ni Pangulong Bongbong Marcos yung DND. Kasi bakit, mga kababayan, kung maaalala po ninyo, tuwing binobomba ho tayo ng ng water cannon ng China, anong sinasabi anong comment nitong si Sara Duterte? No comment. Oh, parang wala siyang pakialam. Ngayon, kung naging DND secretary ka, ano? Wala, no choice, no comment pa rin, ganon. Anak ng teteng naman, baka nga, mga kababayan, baka nga, kung natuloy po yung gusto nitong si Sara Duterte na maging DND secretary, malamang ho, naging na ho tayo, naging yung PCG natin na yan, yung Coast Guard po natin. Nako, baka alipin ho yan ng CCG or Chinese Coast Guard po. Totoo yan kapag yan si Sara Duterte. At the same time, kung natuloy yung plano nilang pabagsakin ang Marcos administration, buti na nga lang hindi natuloy yun kasi ang gusto nila, mga kababayan, mag-ala Gloria style. Alam niyo yon, yung tipong presidente, tapos etong si Gloria, vice presidente, inagaw ni Gloria yung posisyon ng presidente. Ganun ho yung estilo na gusto ni Sara Duterte. Di ba? Magkudita sa kamara, palitan itong si speaker, ipalit si Gloria, hahawakan ni Sara ang DND. Ano mangyayari ngayon? Di kudita, or di kaya BBM malamang Marcos impeach yan, or di kaya nauna pa si Pangulong Bongbong Marcos na na-impeach. Buti na lang, mga kababayan, at napigilan ho yun, hindi ho nagtagumpay. Kaya talaga ang Panginoon talaga, mga kababayan, hindi ho natutulog. Okay? At kailanman hindi po mananalo ang kasamaan laban ho sa kabutihan. Diba? Tulad ng sinasabi ni Pangulong former President Duterte na ipinagpapa sa Diyos niya na lang yung sitwasyon niya. Ngayon na nasasadlak ka sa ganyan, sa ginawa mo. Okay? Kasi ginawa niya naman yun Hindi naman ho siya magkakaganyan kung hindi niya ginawa yun. Diba? Ngayon na nasasadlak ka sa ginawa mo, may Diyos ka nang kinikilala. Samantala, nung malakas-lakas ka pa, minumura mo ang Diyos. Minumura nyo ang Diyos, wala kayong Diyos. Kasi ang tingin ninyo sa sarili nyo, kayo ang Diyos. Tapos ngayon may Diyos kayo? Oh my goodness. Diba? Hanggang dyan na lang muna, mga kababayan, kung bago ka pa lang po dito sa channel na to, baka naman ho pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pa-follow po, okay? Pasensya naman kung medyo maanghang yung dila po ni Tiger 99, okay?